Only God can do miracles. And only God can empower someone to do miracles. Ano ba ang hihingin yung milagro para patunayang makapangyarihan ako at mahal ko kayo? Hindi pa ba sapat na ako'y nagkatawang tao para sa inyo, namatay para sa inyo, at muling nabuhay para sa inyo? Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang naging maliwanag na sagot ni Kristo sa isa na sigurong pinakamatinding akusasyon sa kaniya ng mga tao. Na siya raw ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan na rin ng kapangyarihan ng demonyo. Aniya, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili. Paano mananatili ang kanyang kaharian? In other words, Satan can never act against himself. Yun ang sinasabi ni Jesus dito sa ating ebanghelyo na pakinggan. Kaya nga po, pag pinagninilayan natin ito, yun na agad ang nakikita at pinagninilayan nating dahilan. Na hindi po pwedeng kontrahin ni Satanas ang sarili niya. But I believe that if we will dig deeper into the text, ay meron pa po tayong makikitang dahilan kung bakit ang mga milagro na ginagawa ni Kristo ay hindi talaga po pwedeng ma-attribute sa demonyo. Kung bakit ang mga milagrong ginagawa ni Kristo ay hindi talaga pwedeng galing sa diablo. Ano yun? Ito yung katotohanang hindi talaga makagagawa ng milagro ang demonyo. He has no power to do that. Only God has. Pag sinabi po kasing milagro na extraordinaryo, yung beyond, against the laws of nature. Halimbawa, yung pagkahati ng dagat, pag-ulan ng tinapay, pagpapalayas sa matitinding masamang espiritu, paggaling ng isang malalang karamdaman ng isang tao, yung mga ginawa ni Kristo, halimbawa, ang pagpapakain ng libo-libo, ang pagbuhay sa patay, ito ay mga extraordinaryo, beyond nature. And only God, who has the power over nature, who created nature, can do that. Walang ganong power si Satanas. Kaya tama yung sinabi ni Nicodemo kay Kristo sa John 3 verse 2. Ang sabi ng Pariseyong ito kay Kristo, naniniwala ako na ikaw ay galing sa Diyos, sapagkat walang ibang makagagawa ng mga himalang ginagawa mo malibang siya'y galing sa Diyos. In other words, for Nicodemus, only God can do miracles. And only God can empower someone to do miracles. Nang isugo ng Diyos sa Farao ng Ehipsyo, si Moises, syempre nag-aalangan siya. Sino ba naman siya para humarap sa pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, ang Farao, sapagkat pinakamakapangyarihan nun ang Ehipto. At sino ba naman siya para paniwalaan din ng mga kababayan niyang Israelita? Anong sabi ng Diyos kay Moises? O ito, yung tungkod mo, ihagis mo. Nang ihagis ni Moises, naging ahas. O sige, kunin mo sa buntot yung ahas na yan. Hawakan mo. Nang hinawakan ni Moises, ito muli ay naging tungkod. Ang sabi pa ng Diyos sa kanya, ipasok mo yung kamay mo sa damit mo, sa bandang dibdib mo. Ginawa ni Moises yon. Anyari? Nagkaroon ng parang kaliskis ang balat niya. Parang ketong ba? Alisin mo yung kamay mo mula sa loob ng damit mo. Anyari? Nawala yung kaliskis o yung parang ketong niya. Yan ang ipakita mo sa kanila. In other words, parang sinasabi ng Diyos kay Moises, by the miracles that you will be performing in front of them, they will know that I am with you. Dahil ako lamang ang makagagawa ng mga bagay ay pagagawa ko sa iyo. Unfortunately, kung bakit hindi pa rin ito nakita o talagang hindi pinapansin ng mga tao. Kung babasahin po ninyo ang mga linya ng ating narinig na ebanghelyo, walang problema na milagro yung nasasaksihan nilang ginagawa ni Kristo. I mean, naniniwala silang milagro ito. Hindi ito magic, hindi ito trick. So walang question doon. Milagro talaga. Ang question nila, saan humuhugot ng kapangyarihan si Kristo? Kung bakit yung kapangyarihan ay ina-attribute pa rin lang pilit
Sa demonyo. Ano ba ang kapangyarihan ng demonyo para gawin ito? Tama, ang demonyo ay makapangyarihan, mas makapangyarihan sa tao, pero hindi sa Diyos. Wala siyang kapangyarihan ng tulad sa Diyos. Kaya nga siya madaling natatalo ng Diyos at kailanman hindi siya nagtagumpay sa Diyos. Balikan natin si Moises. Kasi nung humarap siya sa Farao, ang Farao may mga salamangkero na yung stick nila, yung tungkod nila, ng ilapag, naging mga ahas din. At mas maraming ahas, mas maraming sticks Ngayon, nasa sa inyo kung iisipin yung milagro ito. Maliwanag namang sinasabi sa Biblia na ito ay mga salamangkero. So po pwedeng inside their sticks, their staff, nandun na yung ahas na pag nilapag nila mababasag, trick. Katulad ng ginagawa ng mga magicians. Andyan na. Akala mo himala, milagro, pero trick lang pala. Now, for the sake of argument, sabihin natin may kapangyarihan din ng demonyo yung mga salamangkero ng Farao. Kaya naging ahas yung mga tungkod nito. Anong sinabi sa aklat ng Exodo? At kinain ng ahas ni Moises ang mga ahas ng mga salamangkero. Which basically shows na anumang power ang mayroon ang diablo. Also, he can also work wonders. Ito ay walang-wala kumpara sa lamang na kapangyarihan ng Diyos sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, mag-ingat-ingat tayo sa pagsasabi ng isang bagay, automatically ay isa ng milagro nang hindi muna pinasusuri thoroughly sa simbahan ito. Kaya mapapansin po ninyo ang simbahan, hindi naman siya agad nagsasabi, milagro yan, milagro yan. Hindi. Kaya napakaingat ng simbahan dito. Kahit pa sabihing may nakitang image sa bato, sa kahoy, kahit sa ulap pa yan, may gumaling eka. Kahit pa sabihing umulan daw ng petals. Kahit pa sabihing yung mga petals ay may mga imahe. Napakaingat ng simbahan na i-declare ito bilang isang tunay na milagro. Bakit? Kasi pwede talaga na ma-attribute natin ang isang galing sa diablo, a-attribute natin sa Diyos, sabihin natin milagro galing sa Diyos. Or, baka magkamali tayo na yung palang galing sa Diyos ay i-attribute naman natin sa diablo. Malaking pagkakamali ang magagawa natin pag nangyayari ito. Mag-ingat tayo. Pero bakit nga ba gumagawa ng ganitong parang mga milagro ang demonyo? Ang sabi ni St. Paul sa 2 Thessalonians 2 verse 9, the devil has the power also to do wonders in order to serve lies. May kapangyarihan din daw ang diablo na gumawa ng mga kahangahangang bagay, pero hindi milagro, kundi mga fake na mga milagro upang linlangin ang tao, upang sambahin natin siya, upang mula sa Diyos, matuon ang pansin natin sa mga hinihingi nating o ine-expect natin o iniisip nating milagro kuno, o kaya ay mag-involve later on ng pera na alam naman nating pinagmumulan, ugat ng maraming pagkakasala. Something na hindi naman natin talaga gagawin kasi alam nating masama. Kaya ang gagawin niya, mag-insert ng mga milagro kuno na lilin lang sa tao upang sa proseso ay magawa natin ang mga maling bagay na ito. And so, mag-ingat tayo. Ang pinaka-safe, huwag tayong maging partikular sa milagro. Huwag tayong maging tulad ng mga tao sa Ebanghelyo na hingi ng milagro. Sapagkat gaya nga ng in-insinuate ng ating Panginoon sa Mateo 12, wala nang hihigit pang tanda o milagro, kundi yung tanda na ipinakita sa buhay ni Jonas na prefiguration ng magiging kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kumbaga, sinasabi sa atin ng Panginoon, ano ba ang hihingin yung tanda? Ano ba ang hihingin yung milagro? Para patunayang makapangyarihan ako at mahal ko kayo. Hindi pa ba sapat na ako'y nagkatawang tao para sa inyo, namatay para sa inyo, at muling nabuhay para sa inyo? You see, iniisip natin pag sinabing milagro, something beyond nature, yung extraordinaryo. Pero ang ginawa pa ng Panginoon, hindi lang yung extraordinaryo kundi yung siya'y nagpaging napaka-ordinaryo. Akalain mo, Diyos na naging tao at namatay para sa kaligtasan ng tao,
So hindi lang niya kaya na lampasan ang kalikasan. It can also go even sa kaila-alaliman. Ibig sabihin, lahat kaya niyang gawin para sa atin. Hindi pa ba yun dapat na maging sapat para sa atin? Hindi naman kayang gawin yun ng diablo Hindi lamang dahil wala siyang kapangyarihan, kundi dahil hindi tayo mahal ng demonyo. Sana ngayong Kwaresma, lalo na ngayong mga mahal na araw, mga kapatid, matuon ang pansin natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sapagkat yun na talaga ang matinding milagro na kung pangahawakan lang natin, kung talagang magsisink in lang sa atin, hindi na tayo maghahanap pa ng iba pang milagro para patunayan ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa buhay natin. Sapagkat sabi nga po ni San Pablo, di ba? Kung nagawang ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa atin, ano ang hindi niya kakayaning ibigay para sa kaligtasan natin? We just have to trust Him, His way and His timing. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.